ga, subukan nating lutuan ngayon yung in-order natin na mini muffins molder. At kung hindi nyo pa nasubukan yung recipe natin ngayon, ay abay subukan nyo na ga. Ang sarap, promise. Kaya tara na. So dito, kailangan natin ng white sugar, powdered milk, itlog at asin. At haluin ko muna ito ng mabuti bago ako maglagay ng evaporated milk. At tunawin muna natin yung mga dry ingredients bago maglagay na ng cake flour. Oo mga ga, cake flour yung gagamitin natin ngayon. O hindi nyo pa ito nasubukan sa inyong mga puto, ay abay subukan nyo na cake flour yung gagamitin natin. At maglagay na dito ng baking powder. At haluin ko lamang ito ng mabuti bago ako magdagdag ng evaporated milk. At maglagay muna ako dito ng mantika. At ito yung pinaka-flavor natin at mabango yung mixture. Maglagay tayo ng mga 1 tablespoon na lemon juice. Yung katas ng ating lemon. At dito nga medyo malapot lang ng kunti yung aking mixture. Kaya mag-add ako dito ng evaporated milk. Yung kumpletong sukat ng mga ingredients natin ay nasa caption lang ha. At i-rest ko muna ito ng mga 20 minutes yung mixture natin. At ito na pagalipas ng 20 minutos ay ilagay na natin sa mga molder. So dito pahiran lang ng kunti lang na mantika yung ating mga molder. 35 holes yung in-order ko na molder muffins. Kung bet niyo ito, ay ilagay ko lang sa ating comment section yung link kung saan natin ito nabili. At maghiwa lang ng maliit na cheese para sa toppings at ito ilutuin natin sa steamer. Oo, ito'y naluto na ha. At kulong-kulo yung tubig ko dito bago ko ito sinalang. At ito naluto ko ito sa loob ng 13 minutos sa katamtamang apoy lang ng kalan. Yung 35 holes ko na muffin molder mga ga ay magkasya dito sa 45 inches ko na steamer. Since na parang nagandahan ako sa ating muffin molder na ito, kaya nag-order ako ulit ng 48 holes. Itong 48 holes natin ay magkasya ito sa 45 liters natin na oven. At napaka-cute lang talaga, ang liit lang talaga ng mga puto natin ngayon kasi ang ginamit natin na muffin molder is ang liit lang din.